Magandang umaga mga kabertudes. Ito na pala yung nakuha ko sa paghunting namin ng aking kapatid. Meron tayong nakuha na ngipin na ito'y bato na talaga. At linta, mata ng ipo-ipo, bato bulani, kahoy na nagiging bato, kidlat, pangilang kidlat. Ito yung ipapakita ko sa inyo. Ito yung ngipin. Ayan, ngipin po yan na nagiging bato na. Ito yung mga mabibisa dahil ito po ay nagmamagnet. Ayan, porma ng ngipin. Ayan, ngipin talaga yan. Yan po ay magnetic, nagmamagnet, pero hindi gaano kalakas, pero ano pa rin siya, may bisa pa rin siya, dahil bato po ito, yung nagiging bato na yung ngipin. Ayan, ito ay gamit sa pangkabal. May ano po siya, may lihis bala. Pwede din magagamit ito sa pampaswerte, dahil po swerte tayong nakakuha ng mga ganitong bagay. Ito ay makukuha sa dagat. Sa dagat po makukuha ito, mga tools. Ayan na mga kabertudes, medyo naputol yung pagbibideo natin dahil puno na yung storage natin. Ayan po yung mga nakuha ko. Ito naman ay isa po siyang batong bakal. Ito po ay may pambihira pong lakas at bisa, dahil po siyang parang mata. Ito po ay natamaan din ito ng kidlat, ang bato na ito, kaya nagiging forma po siya na parang may mata ng kidlat. May dumadaloy po na parang nanunundot sa kamay. Habang iniipit ko po ay may ano po siya, may init, at saka nanunundot po yung ano niya, yung katawan niya, parang ano po, parang may karayom nakatusok sa kamay ko. Ito ay mabisa itong panangga. Bihira lang po makatagpo tayo ng totoong gamit na legit talaga. Ito magnetic na ito lang mga natamaan ng kidlat ay meron po siya na recharge energy. Bali po siya, nakahigop na po siya ng enerhiya ng lakas ng kidlat. Kaya ito masasabi natin na para din siyang kidlat, dahil po yung voltahe ng kidlat ay na-distribute na po sa mga bato natin na tamaan ng kidlat. Kaya ito, maganda ito. Pwede siyang gagawing pendant, gagawing kwintas. Magnetic din siya.
pero hindi siya gaanong nagmamagnet, pero umaangat po siya. Ayan, gumagalaw. Yan pong batong bakal. O sa mga iba na tinatawag nilang haring bakal. Ayan po. Ito naman ang kahoy na nagiging bato. Ito din ay natamaan din ito ng kidlat. Kaya nagiging magnetic po siya sa tagal ng panahon. At pagtama ng kidlat na ito, ang kapiraso ng kahoy na ito ay nagiging bato na po at nabigyan na po siya ng enerhiya ng lakas ng kidlat. Kaya ito yung mutya ng kahoy na nagiging bato. Yan po ay magnetic din. May lakas din siya. Ayan, magnetic. Yan po ay hindi siya matatawag na pangilang kidlat. Pero may ano lang po siya, may lakas dahil sa pagtama ng kidlat sa kanya. Bali na dagdagan po ng enerhiya yung bato na ito. At saka may bisa dahil sa kanyang forma at nagiging bato pa siya. Napakaganda itong gamit, pangkalatang proteksyon ng batong kahoy, nagiging bato, o sa English fortified wood. Yan ang mga sinasabi ng mga tawag dito, biyasa sa mga bato, sa pag-study o pag-aaral ng mga bato. Ayan. Ito naman ang malaki kong nakuha na linta. Yan, formang linta. Linta po yan. Ito ay nakuha ko po sa tabing dagat. May lakas po siya. At pwede itong gagamitin. Pwede siyang gagamitin, ibabad sa tubig at saka iinumin. Kaya itong makakuha ng sakit sa katawan ng tao, kagaya ng barang, kulam. Ibabad lang ito sa maligamgam na tubig at ipapainom sa pasyente. Kahit ako, umiinom nito. Ayan. Maganda po ito. Yan. Pwede ito magagamit din sa lihis bala. Dahil ang mutya ng linta ay napasama po ito sa mga agimat, ang mutya ng linta. Ayan. Ito naman ang sinasabi ko din ng kidlat. Dahil ito yung nakikita nyo to na parang pangil nakadikit sa bato na ito. Nakadikit na po ito sa bato na ito, yung pangil ng kidlat. At saka nagporma na po siya, na tingnan mo siya na hindi mo siya ma-identify na siya ay totoong kidlat dahil sa porma nito, parang baka lang. Yan, porma niya. Pero nakatago po yan yung kidlat. Andito po sa likod. Yan sa baba. Ayan o. Nakaano na po siya, nakadikit. Yan po ang pangilang kidlat. Nakadikit na po yung ano niya. Kung sa baga, na-adapt niya na yung kulay ng bato.
ayun po, nagiging batong bakal na po siya. Yung kidlat ay na-adapt niya na po yung kulay dahil hinigop niya na lahat. Kumapit na po siya sa bato. Ayan, nagiging forma na po siya na parang haring bakal o bakal. Ayan po, ito ay nagmamagnet din ng konti. Ayan o, dahil sa ibang kulay siya. Ayan, tingnan natin, hindi natin na ano to, kung mabitbit ito. Maangat siguro to. Hindi ko na try ito kanina eh. Ayan ko lang na. Ayan, hindi masyado maangat kasi mabigat yung kinapitan niya yung bato. Ayan, pero malakas ang kidlat. Ayan, nakadikit na yung kidlat oh. Ito naman ang bato balani. Parang kidlat din siya, pero ito ay bato balani. Tunay na bato balani. Dikit din yung bato balani sa magnet. Ayan. Ayan, makinis po siya. Ayan. Maganda. Ito ito naman ang kidlat na dumikit sa buhangin, nagiging bakal na po siya. Ayan o, nagkapit na po siya sa putik. Ito yung putik nito, nagiging bato na, nagiging matigas na dahil sa init o lusaw na kidlat. Ayan o, nalusaw po siya tapos dumikit sa bato. Ang bato nagiging bakal na. Kaya ito yung kapiraso ng kidlat. Ayan o, parang sinusundot niya po, parang may karayom din na tumutusok sa palad ko. Ayan, bihira lang po tayo makakuha talaga ng ganito. Ayan, ito naman yung sinasabi ko, yung mata ng ipo-ipo. Ayan yung mata niya. Yan po yung mata ng ipo-ipo. Ito naman ay ipo-ipo sa dagat. Nakuha ko to kasama din si bro natin, Leo Musang. Ayan. At saka ito yung dalawa na ito. Ito yung pangil ng kidlat. Yan, mga pangil ng kidlat po yan. Yan, mga pangil ng kidlat po yan. Ayan lang mga kabartodes. Tinatawag na ako ng aso ko kasi hindi marunong bumaba sa hagdanan. Marunong umakyat pero hindi marunong bumaba. Kaya pababain ko muna. Ay hanggang dito lang muna yung mga video ko. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay ng aking channel. Sana may natutunan naman kayong kaalaman tungkol sa mga mutya na ito. Maraming salamat sa inyo. Shoutout na lang po sa lahat, sa mga antingero natin, mga manggagamot, sa mga vloggers natin, mga subscriber, especially sa mga viewers natin. Maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay ng aking channel. Sana mag-subscribe po kayo sa mga kaibigan nyo. Paki-share na lang po at paki-like and share na lang po ng aking mga videos. Maraming salamat sa inyo. Sa susunod po ay pupunta naman po tayo sa bundok para manghunting naman po tayo ng tagusan o sumbalik o panambalik. Maraming salamat. Ayan, tumatawag na po yung aso ko. Maraming salamat sa inyo. Paalam and God bless sa ating lahat.